Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung sa tingin ko ito yung pinakamura na recording setup para sa ating mga gitarista. Dito sa setup na to, hindi na natin kailangan gumamit ng laptop. Hindi na rin natin kailangan dumaan dun sa usual routine ng pagre-record, kung saan nire-record muna yung audio and then magre-record ng video separately, and then finally isi-synchronize yung audio and video para magkaroon ka ng maayos na output. Hindi na natin gagawin yan because we'll be recording directly mula dun sa camera ng cellphone natin. So since naghahanap ako ng item na pwedeng gamitin sa pagre-record ng guitar playing ko na hindi nagre-require ng editing skills, kasi wala ako nun, hindi ako sanay mag-edit. Yes. At saka gusto ko mura lang, hindi ako mahilig bumili ng mahal. Unang-una, wala akong pambili. So para ito sa mga gitarista na ayaw gumastos, at saka dun sa mga walang panggastos, ito na solusyon sa problema nyo. Since mura lang to, binili ko na rin sa Lazada. Itong mic na to, BM800, 400 pesos. B8 sound card, 700 pesos. Itong phantom power device, 800 pesos. So more or less nasa 2,000 pesos lang siya. Sobrang mura nun kumpara sa mga recording gear na napakamamahal. Pero syempre hindi tayo mag-expect ng same quality na kagaya nun sa mga branded. Hindi siya ganun kaganda, pero pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. Mamaya makikita niyo yung actual recordings. Ipapakita ko sa inyo sa dulo ng video. So mag-start tayo dito sa i-discuss natin itong V8 sound card. Since ginagamit nga itong sound card na to ng mga vloggers, so ayan, makikita niyo mayroon kung ano-anong mga effects dyan na pang vlogger. Yung mga nasa ibaba na yan, mga square buttons na yan. Yung mga square buttons na yan, hindi natin gagamitin yan. Di-disregard na natin lahat yan. Ang kailangan lang natin, itong mga knobs na nasa taas. Yung volume knob. Ayan yung volume ng gitara mo. This one is yung reverb knob or yung echo. Ikaw na bahala mag-setup niya kung gaano ang saturation effects ng echo ang gusto mo. Meron din siya equalizer, treble and bass nga lang, ano. So usually ganito yung setup ko dyan. Naka 0 lang yung treble, tapos yung bass around the 2 o'clock. Ganyan. Yung record knob, since magre-record ka, isasagad mo yan. Tapos itong music knob, yan yung volume ng backing tracks mo. Should you want to play the electric guitar or acoustic guitar na may backing tracks, yan yung magiging volume ng backing tracks mo. And the last one is yung monitor. This one. Ito yung volume na lalabas sa iyong headset. Linaw. Okay, discuss natin yung connection. Ibaliktad natin. Ayan. Ano ba itong mga nandito? Yan. Sa likod nung V8 sound card, makikita niyan. Live 1, Live 2, accompaniment, charger, earphone, speaker, headset, condenser mic, dynamic mic. So common sense, ano? Madali lang aralin to. Pero i-discuss na rin natin.
Itong unang cable, ito yung cable na isasaksak mo directly sa port ng cellphone mo para makapag-record ka ng video. Huwag mong kakalimutan to. Pag kinalimutan mo itong isaksak sa cellphone mo, definitely hindi mare-record ng cellphone mo yung audio na manggagaling dito sa device mo. The second wire, itong accompaniment, ito yung cable na i-connect mo sa external source ng MP3 mo, external MP3 source para sa backing tracks mo. Kapag ka gusto mong tumugtog ng may backing tracks. So, ayan. The third one, ayan. Itong tatlong cables na to, kasama na to pag binili mo itong sound card. So, ingatan mo lang kasi since cheap lang siya, given na madali lang din siya masira. Yung third cable, itong charger. So, ito yung dulo niya. USB siya, no? USB type. Pagka nalobat na tong unit mo, pwede ka mag-charge. Gamitin mo lang yung charger ng Android cellphones mo. Okay na yan. Next one is yung headset. Ayan. Diyan may sasaksak yung headset mo. So, itong wire na to, kasama to pag binili mo ang mic. Ito yung dulo niya. Maliit. Parang PL siya na mini type. Ayan. Ang connection niya, teka lang ha. Connection niya, ayan, dito siya. Ito yan. Itong wire na to, kasama to pag binili mo yung BM800. But since gumamit tayo ng phantom power, bibili pa tayo ng additional XLR cable. Itong XLR cable na to, nakasaksak mula phantom power device, papunta dito sa BM800. So, nasundan nyo yung process kung paano i-connect. So, yun yung magiging proseso mo pag magre-record ka using your BM800 condenser mic. So, yung iba, preferred nila yung naka-microphone kasi nakukuha yung ambience ng room. Pero, hindi ka pwedeng tumugtog ng mayroong mga unnecessary noises. For example, yung electric fan. Kailangan mong patayin yon kasi masasagap ng condenser mic yung tunog ng electric fan. So, sa record, ang tunog niya, meron siyang hiss, maingay siya, unpleasant, hindi maganda. And also, using the condenser mic, kapag tumilaw kang manok sa kapitbahay at tumahol ang aso ng kapitbahay mo, you'll have to stop your recording kasi mapapasama yung tahol ng aso at yung tilawak ng manok. So, kailangan, sa madaling salita, kailangan tahimik na tahimik ang environment mo pag nag-record ka using this condenser mic. Pero maganda yung output niya. Maganda yung recording output niya. Yun yung first option natin. The second option is going directly dito sa ating device. I-disregard natin tong microphone. Bubunutin natin to. Yan. Bubunutin natin yan. And we will be using another cable. Ang kailangan mong cable, since gumagamit tayo ng phantom power, ito yung kailangan mong cable. Bibilin mo dito sa Lazada, mura lang to. Ayan. PL type yung dulo, and then yung isa, male na XLR. Ayan. So, ito, isasaksak mo sa gitara mo. Isasaksak mo sa gitara mo. And this one, ito yung isasaksak mo dito. Alright? So, ano yung advantages ng ganitong setup? Yung naka-direct ka.
Pag naka-direct ka, through the direct connection na setup, pwede kang mag-electric fan. So, madaling mag-record kasi hindi mainit. Tapos, hindi ka affected ng noises sa paligid mo. Okay lang kahit may maingay na bata, kahit may tumatahol na aso, may tumitilak na manok. Walang problema. So, mare-record lang yung mismong tunog ng gitara mo. So, depende dun sa taste mo whether you would like to record ng direct dun sa device or through using the mic. Depende yan sa taste mo at saka sa convenience ng pagre-record na gusto mo. So ayun, I presented sa inyo yung dalawang options natin on how to use these cheap items na which I think is decent sounding naman. Good enough siya para sa price niya. Actually, sobrang mura niya para dun sa output niya, sa recording quality niya. Minsan merong mga hindi may iwasan, since mura nga lang siya, merong mga tunog pagka kinalabit mo yung string. Like for example, sa classical guitar, pagka meron kang kinalabit na string na dalawang bass strings, minsan na sumasabog yung tunog. So pag-aralan mo na lang i-work out yon using your technique sa pag-play, yung dynamics. So ayun, malinaw na sa inyo kung paano nagre-record ng gitara. Mamaya sa dulo ng video na to, ipe-present ko sa inyo yung kung paano siya gamitin sa yung tunog niya sa classical guitar. I only use classical guitar, hindi ako nag-steel string acoustic. Pero pwede din 'yun. Ipapakita ko sa inyo both yung naka-mic at saka yung naka-direct connection. At saka yung using the backing tracks gamit yung electric guitar. So yun lang. So I hope nakatulong sa inyo. I personally believe na hindi mo kailangang mag-invest ng masyado sa mga mamahaling gamit, lalo sa panahon ngayon na lahat ng tao sa mundo naghihirap, bibili ka pa ng mahal na gamit. Personally para sa akin medyo yun, mag-invest tayo more on sa natin, sa playing skills natin kaysa sa mga gear. Okay? With God's blessing, i-improve natin yung natin, yung ability natin sa pag-play ng gitara. So ayun, I hope nakatulong sa inyo. Maraming salamat.